Sharon Cuneta, naiyak nang mapag-usapan ng tampuhan nila ng kanyang tita Helen Gamboa. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luwalier. Pero sigurado ka, ipa-Cebuana! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rejoice Anti-Frizz. Hindi lang straight, Rejoice Straight. Bonux 3-in-1, daming lamang. Downy Antibac at Olay Natural White. Get all-in-one fairness for only 14 pesos. Dumating sila. Pumasok sa loob ng bundok. Naglakbay sa ilalim ng lupa. At habang sila'y nabubuhay sa paghanap ng tanso at ginto, nakahanap din sila ng dagdag na kabuhayan, kaalaman na maitatanim, maaalagaan at mapapalaganap. Mga kaalaman na makakatulong sa pag-asenso ng bawat isa at ng buong sambayanan. Ang nakakabilib na linis, Ariel? Ngayon may bango na parang perfume every day. New Ariel with freshness of Downy Passion. Para sa bangong nagtatagal. P&G. Would you dare to step out without makeup? No makeup? No way! So they took the Dove 7-Day Test with 1/4 moisturizing cream for softer, glowing, youthful-looking skin. Kaya after 7 days, bye-bye makeup. Dare to bear glowing skin. Marami na ako na-try before, pero walang nagtagal. Ang hair fall, bumalik. Now, hello long-lasting results with new Pantene. So after 50, 70, even 100 brushes. No worries about hair fall. New Pantene. P&G. Mga kapatid, hindi kami magsasawang mangatok sa mga taga-lokal na pamahalaan para mag-ayos ng mga sirang kalsada. At ngayon, isang lubak-lubak na kalye sa Valenzuela ang ating susolusyonan. Heto ang Video Bandido. Ang mga residente ng San Francisco Street sa Barangay Carohatan, Valenzuela ang nagpasaklolo sa Video Bandido ngayong araw. Daing nila ang kalye nilang lubak-lubak na nga, may mga bahagi pang di matuyuan ng tubig. Kaya hassle sa mga dumaraang motorista lalo na sa mga tricycle. Perwisyo rin ito sa mga pedestrian na hirap dumaan at nadudumihan pa ang sapatos at damit nila. Anak ng baka, bakit ang tagal ng aksyon ito? Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Ginang Praseli Nelson. Siya ang officer in charge ng Valenzuela Engineering Office. Ma'am Nelson, good afternoon or good evening. Good evening po, Mr. Tulfo. Gagawin po ba o gagawin ang kalsadang ito? Gagawin na po. In fact, na-reset lang po yung bidding for today. Nakalinya na po yun na ipapa-implement natin itong susunod na buwan. At the latest po niyan, paumpisahan next week. Next week na? Oo. Alright, so wala na ho tayo makikita ang lubak-lubak dyan? Wala na po. Nabakbak po yung dating asphalt overlay niya. Okay. So, alright. i-restore Sige po natin yung portion ng kasada na merong mga basa. Normally, saan yan ang gagaling is MWSI. So, next week po, planchado na yan, wala na pong lubak. Ma'am Nelson. Next week po natin umpisahan yung trabaho. As soon as we have the pictures of the completed project, ipapadala po namin sa inyo. Saan po namin yan? Ma'am Praseli Nelson, OIC ng Valenzuela Engineering Department. Thank you and good afternoon po or good evening. Samantala, bukas po ang Video Bandido sa mga kuha ninyo nakabulastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadala ng prueba, kuha po ng inyong cellphone o video to 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Inalmahan ng COMELEC ang nilabas na TRO ng Korte Suprema laban sa pagbili ng PICOS machines na gagamitin sana sa susunod na eleksyon. Hirit pa ng hepe ng COMELEC, handa siyang magbitiw sa pwesto kung babalik lang sa mano-mano ang eleksyon. Ikwento mo, Marlene Alcaide.
I-inspeksyonin na sana ng COMELEC ngayong linggo ang mga nabiling PCOS machine mula Smartmatic na gagamitin sa 2013 elections. Pero tigil na muna ang anumang transaksyon matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema kahapon. Matatanda ang kwestiyon ng ilang mga grupo ang legalidad ng pagbili sa mga PCOS machine dahil paso na raw ang kontrata para bilhin ang mga ito. December 2010, dapat nagdesisyon ng COMELEC kung bibilhin ang mga makina. Pero in-extend nila ang kontrata at ngayong taon na lang binili. Sabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, sa ngayon, hindi pa naman makakaapekto ang TRO sa preparasyon ng COMELEC sa automated elections. Yun nga lang, sana raw ay maglabas agad ng desisyon ang SC ngayong Mayo para masimula ng panibagong bidding sa mga makina kung kailangan. Sabi nila June o July na sila magde-decide. Sasabihin naman namin, hindi na namin kaya. Mag-manual na. Wala nang bidding. Matagal ang process of bidding. Masasabing successful ang kauna-unahang nationwide automated election sa bansa noong 2010. Kaya ayaw nang bumalik ni Brillantes sa mano-manong bilangan. Sakaling mangyari ito, naiisip ni Brillantes na mag-resign na lang at bumalik sa pag-aabogado. Ano ba naman ang gagawin ko rito? At ayoko naman magpatakbo ng manual election na. Nakakahiya in the first place. Nanghihinayang si Brillantes dahil halos bayad na ang 70% ng mga PCOS machine. Nasa 1.8 billion pesos na lang ang kulang. Maging si Pangulong Aquino nangangamba sa posibleng epekto ng desisyon sa papalapit na eleksyon. Para naman kay dating Commissioner Gus Lagman na di-approve sa pagbili ng PCOS machine. Noong pa lang, dapat ginawa ng bidding. Kasi sinasabi ko na noon alam na naman ng commission na malamang merong aangal Sa May 2 nakatakda ang oral arguments ng Korte Suprema tungkol sa legalidad ng pagbili ng PCOS machines ng COMELEC. Marlene Alcaide, News 5. Sa ibang balita naman, patay ang 10 sundalo at 2 sibilyan matapos tambangan ng kanilang convoy sa Ifugao. Ayon sa AFP, bigla na lang pinaulanan ng bala ang convoy ng mga biktima habang nagpapatrolya sa bayan ng Tinok. Hindi pa kinikilala ng mga otoridad ang mga biktima. Hinihinala naman ng mga miyembro ng New People's Army ang nasa likod ng naturang pag-atake. Agad inilipad naman sa kampo ng militar sa Gamo Isabela ang 3 pang sundalong sugatan. Ay mga kapatid, lagi magdala ng payong at pamaypay dahil magiging mainit pa rin bukas. Pasado alauna kanina pumalo ang temperatura sa Metro Manila sa 36.2 degrees Celsius, kapareho ng init kahapon. Konti na lang aabot nito sa 37. Yung temperatura sa Cabanatuan ang pinakamataas na naitala ngayong araw. Sumunod man dyan ang Tuguegarao, Clark, Dagupan, pati na ang summer capital na Baguio. Nararamdaman kasi sa buong Luzon ang ridge of high pressure area na siyang nagdudulot ng summer heat sa atin. Yan. Kaya bukas wag na magulat kung tagaktak pa rin ang inyong mga pawis. Pero para sa mga magsasaka nating may naiwan pang pananim, sabi ng Pag-asa, basa pa rin po ang lupa sa Bicol at Eastern Visayas. Habang moist naman ang lupa sa Davao at Maguindanao. At yan ang latest mula sa Action Weather. Pero maiba tayo. Ngayong nagdesisyon na ang Korte Suprema, ito ang tanong. Gaano nga ba kalaki ang Hacienda Luisita? Makikita natin sa website na interaction.com ang isang malinaw na paglalarawan. 4,915 hectares ang inutos ng Korte Suprema na ibahagi sa mahigit 6,000 magsasaka. Sa ganong kalaking lupain, ito ang magkakasya. 126 na Mall of Asia, 2 syudad ng Makati, 16,639 na Plaza Miranda, 1,366 na Araneta Coliseums at 73 Luneta Park. Ganon siya kalawak mga kapatid. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera nagsabing tayo na sa Hacienda Luisita. Isang hot na umaga ang sumalubong sa Good Morning Club kanina dahil sa kanilang special guest. At yan ay walang iba kundi si Derek Ramsey. Ikuwento mo, MJ Marfon. Derek Ramsey! Lalong sumaya ang Good Morning Club kanina dahil sa pag-celebrate ng Derek Day kasama ang pinakabago nating kapatid na si Derek Ramsey. Nasurpresa pa ang mga tao sa set nang umiksena si Derek habang tumutula si Makata. Nakibonding rin si Derek sa mga female host ng Good Morning Club. Kinuwento niya kay Cheryl Cosim ang kanyang active lifestyle. Nakiluto rin ng hunk actor kasama si Chang Ami. At game na nakisayaw kasama si Yora Chicky and the gang.
Hindi ko sila masabayan. Grabe, ang lalambot ng mga katawan nila. Habang sumasayaw, nakipagkulitan pa ang pinakabago nating kapatid kay Shalala. Hindi tuloy kinaya ng komedya ng gusto ang sobrang kilig. Everybody here has made me feel that I made the right decision, and it's a great feeling that to be accepted here in TV5. Lalaki man ang image ni Derek Ramsey, ibinulgar niya sa News 5 na may isang gamit na pambabae na hindi mawawala sa kanyang bag. I have a brush. Wow! Hindi, akin to. Kasi gusto ko yung feeling dun sa scalp. Sa sobrang tuwa ng aktor, willing na willing siyang ulitin ang Derek date sa Good Morning Club. Yes, of course, anytime. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, drum-drum